Hello, hello mga momshi! Magandang araw! Hiding all. Since bagong dating nga si Daddy Bino dito sa Pilipinas, naisipan naming ipasyal yung dalawang bata para masulit naman namin yung bakasyon niya. Matagal-tagal din kasi bago siya ulit nakauwi, kaya gusto namin samantalahin yung bawat araw na magkakasama kami. Tuwing Friday, half day lang yung pasok ng dalawang bata sa school, kaya perfect timing talaga para makapag-bonding kami at maipasyal namin sila Ate Sam at Basti. Kami na yung sumundo sa kanila sa school para dire-diretso na rin yung biyahe, at habang nasa biyahe nga kami, halata mong pagod na itong dalawang bata. Siguro dahil maaga rin silang gumising kanina para pumasok. Ilang minuto pa lang kasi na nasa sasakyan sila ay tulog na sila agad pareho. Medyo mahaba-haba rin kasi yung biyahe namin, kaya hinayaan na lang namin silang makapagpahinga habang nasa daan kami. Ngayong araw nga balak naming dalhin sila Ate Sam at Basti sa Aqua Planet sa may Clark, Pampanga para makapag-enjoy naman sila at makapag-unwind na rin kami. Matagal na rin nilang gustong makapunta doon, lalo na si Sam na mahilig talaga sa swimming, at excited na rin si Basti kasi gusto niya subukan yung mga slides at water playground. Plano nga naming mag-spend ng buong maghapon doon na mag-swimming, kain, at itry lahat ng water slides. Pagdating nga namin doon sa Aqua Planet, ramdam na talaga yung excitement ng dalawang bata. Kaya pagkaparada pa lang ng sasakyan, pinagbihis na namin agad sila ng pang-swimming para diretso laro na lang din pagkatapos makapasok. Dumiretso nga agad kami sa ticketing para bumili na ng tickets, pero pagdating namin sa counter, doon namin nalaman na hanggang 5 PM lang pala bukas yung Aqua Planet. Medyo napatigil kami kasi nung tinignan namin yung oras, mga 1:30 PM na kami nakadating. Ibig sabihin, halos 3 oras na lang yung matitira bago magsara. Tinanong pa namin kung pwede bang mag-extend o kung may discount since late na kami, pero sabi ng staff, fix na daw yung closing time at same rate pa rin kahit anong oras pumasok. Sayang kasi 1,200 din yung babayaran namin per head, tapos 3 oras lang naming may enjoy, kaya sayang talaga. Kaya nagdesisyon na lang kami na pumunta na lang ng zoo. Buti na lang at may malapit na iba pang attraction dito, kaya hindi naman nasayang yung biyahe at yung araw namin. Sa ibang araw na lang kami pupunta sa Aqua Planet, yung tipong whole day talaga namin tong may enjoy. Dito sa Clark Safari, sa adult ay 599 pesos yung entrance fee, habang sa kids naman ay nasa 499 pesos. Medyo okay na rin yung price kumpara sa ibang zoo, lalo na tandami talaga makikita sa loob. Pagpasok pa lang namin, sobrang laki ng lugar, hindi mo talaga akalain na ganito pala siya kalawak. May mga section para sa iba't ibang klase ng hayop at mas maayos din yung paligid, malinis at presko kahit medyo mainit yung araw na yon. Inalok pa nga kami na magkaroon ng tour guide at sasakay daw kami sa isang service habang umiikot sa loob ng safari kasi sobrang lawak daw talaga ng lugar. Pero nung tinanong namin yung presyo, medyo pricey din pala, kaya nagpasya na lang kami na lakarin na lang namin ito para makatipid rin at para mas ma-enjoy namin yung bawat spot nang hindi nagmamadali. Habang naglalakad, ramdam mo talaga kung gaano kalawak yung Clark Safari, yung tipong sa entrance pa lang ay pagod na pagod ka na. Una naming napuntahan yung area ng mga turtle at nakakatuwa kasi medyo madami din sila doon. Ang ganda kasi organized talaga yung lugar at bawat animal enclosure may nakalagay na informative signage, kaya habang nag-e-enjoy ka, natututo ka rin. Nandun yung pangalan ng hayop, kung saan bansa sila galing, anong klaseng pagkain nila at kung ilang taon na sila, kaya habang naglalakad, nagiging educational tour na rin siya at hindi lang siya basta simpleng gala. Tapos habang naglalakad kami, may nakita kami na isang napakalaking tortoise. Grabe, halos kasing laki na siya ng isang 1-year-old na baby. Pagkatapos naming makita yung malaking tortoise, dumiretso naman kami sa area ng mga crocodile. Si Basti sobrang fascinated, hindi niya inaalis yung tingin niya habang binibilang niya kung ilan sila. Tapos si Sam naman, medyo kinakabahan pero curious pa rin. Medyo napahaba na yata yung kwento ko mga momshi, kaya itutuloy ko na lang ito sa part 2, kaya abangan. Sinubukan rin ni Ate Sam na mag-pet ng ibon at sobrang cute ng naging experience niya, pero syempre ikukwento ko na lang yan sa next part ng vlog. Sobrang dami pa kasi naming nakita at na-experience sa loob ng Clark Safari, at syempre gusto ko ring ma-share sa inyo lahat ng mga cute at exciting moments namin doon, kaya sana abangan nyo yung susunod na part. At yun lang naman yung chika ko for today's video mga momshi. God bless! O siya nawa, babush!